Excuse me po. Okay, mga kaibigan, magandang araw. Maligayang pagdating sa puso ng katotohanan, ang channel na hindi natatakot magtanong ng bakit at magkukay ng sagot kahit gaano kalalim. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kwentong puno ng aksyon, drama at kontrobersiya. Pero teka, bakit nga ba natalo si Philip Salvador, ang ating Mr. Epektibo sa eleksyon ng 2025? Siya ang action star na hinintay natin sa Senado o yung yun ang akala natin. Panalo na siya sa mga survey, may blessing pa ni Senator Robin Padilla at bahagi na makapangyarihang PDP laban. Pero bakit sa kabila ng lahat, nauungusan siya ni Rodante Marcoleta at Jimmy Bondoc? At ano nga ba ang papel ng infamous na mamatay kayong lahat na video sa kanyang pagkatalo? Kaya't mga kaibigan, maghanda kayo ilang mga minuto na masinsinang pagsusuri, kwentuhan at konting banat na magpapatawa pero magpapaisip din. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Pero bago yon, i-hit ang subscribe button, i-like ang video at mag-comment ng inyong saloobin. At kung gustong-gusto nyo ang content natin, magpadala ng super thanks para suportahan ang aming misyon na ilantad ang katotohanan. Kung may isang pangalan ng sumisigaw ng aksyon at tapang, iyon ay si Philip Salvador. Kilala natin siya bilang action star, ang lalaking humahabol sa masasama sa pelikula, may baril sa kamay at matapang na linya sa bibig. Pero noong 2025, iniwan niya ang kamera para sa balota at sinubukang maging senador sa ilalim ng PDP laban, ang partidong pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noong April 2024, inanunsyo ni Salvador ang kanyang kandidatura sa Cebu City sa gitna ng malaking selebrasyon ng PDP laban. Sabi niya, hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer, artista ako ng PDP na magsiservisyo ng epektibo. Epektibo, iyon ang kanyang brand. At sa mga survey, mukhang epektibo nga siya. Sa Pulse Asia survey noong April 2025, umabot siya ng 20.7%. Pasok sa Magic 12. Kasama mga bigating tulad ni Rodante Marcoleta, ang dating action star, mukhang may laban. May star power, may endorsement mula kay Senator Robin Padilla at may suporta ng makapangyarihang makinarya ng PDP laban. Pero teka, kung ganito kalakas ang laban niya, bakit siya natalo? Okay, mga kaibigan, hindi lahat ng maganda sa survey ay maganda sa balota. At dito na pumapasok ang unang piraso ng puzzle, ang PDP laban mismo. Ang PDP laban, mga kaibigan, ay hindi basta partido. Ito ang partido ni Tatay Digong, ang dating Pangulo na hanggang ngayon ay may malaking impluensya sa politika. Noong 2025, ang PDP laban ay naglunsad ng tinatawag nilang Duterte slate, isang grupo ng mga kandidatong suportado ni Rodrigo Duterte at ng kanyang anak, si Vice President Sara Duterte. Kasama rito sina Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Jimmy Bondoc at syempre si Philip Salvador. Pero heto ang tanong, nakatulong ba talaga ang PDP laban kay Salvador o naging hadlang ito? Sa isang bandang malakas, sa isang banda malakas ang PDP laban sa Mindanao, lalo na sa Davao, kung saan malaki ang suporta kay Duterte. Si Salvador na malapit na kaibigan ni Senator Bongo at Robin Padilla ay hinintay na sasakay sa Duterte mania. Pero sa kabilang banda, ang PDP laban ay nahaharap sa malaking hamon noong 2025. Si Rodrigo Duterte ay nasa kustodiya ng International Criminal Court dahil sa controversial na drug war ay naging polarizing figure. Isipin nyo mga kaibigan, habang nangangampanya si Salvador, ang imahe ng PDP laban ay nakatali sa isang dating Pangulo, Pangulong nahaharap sa kasong kriminal sa international na korte. Para kang action star na biglang napasok sa isang drama movie, pero hindi maganda ang script. Bukod dito, ang PDP laban ay nahati sa dalawang paksyon, ang grupo ni Duterte at ang grupo ni Senador Coco Pimentel. Si Pimentel na dating presidente ng partido ay tumakbo sa ilalim ng Nationalista Party dahil sa internal conflicts. Kaya naman ang makinarya ng PDP laban ay hindi kasing solido ng inaasahan. Si Salvador, bagong salta sa politika, ay umaasa sa isang partidong nahihirapan na magkaisa. Parang action movie ito na
na kulang sa direktor, mga kaibigan, kaya naman kahit malakas ang survey numbers ni Salvador, ang kanyang partido ay parang action star na may jetpack pero walang gasolina. Ngayon pag-usapan natin ang elephant in the room o sa kasong ito, ang action star sa social media, ang mamatay kayong lahat na video ni Philip Salvador. Kung hindi mo pa ito napapanood, ikaw ang pinakamaswerteng tao sa Pilipinas. Pero seryoso, ano nga ba ang video na ito at bakit sinasabing ito ang sumira sa kanyang kandidatura? Noong kampanya, isang video ang kumalat kung saan sinabi ni Salvador ang mga salitang mamatay kayong lahat sa isang galit na tono. Umano'y bilang tugon sa mga kritiko ng PDP laban o ng kampanya ni Duterte. Hindi malinaw ang konteksto, parang script ng action movie na biglang nawala ang direktor. Pero ang epekto, boom, viral na viral. Sa mundo ng social media, mga kaibigan, ang isang maling salita ay parang granada. Sumabog ito at nag-iwan ng gulo. Ang video ay naging instant meme material at si Salvador, na dating hinintay bilang action hero ng Senado, ay biglang naging punchline. Pero gaano nga ba kalaki ang epekto nito? Sa totoo lang mga kaibigan, ang video ay nagbigay ng impresyon na si Salvador ay mainitin ang ulo, hindi diplomatiko. Isang malaking no-no para sa isang senador na kailangan maging kalmado at mag-isip ng solusyon. Sa isang panayam pagkatapos ng eleksyon, sinabi ni Salvador na hindi siya makapaniwala na pumosisyon lamang siya sa ika-19 na official results ng COMELEC. Sabi niya, marami, pero hindi niya natapos ang sinabi. Parang pelikula na biglang nag-cut to black. Ang mamatay kayong lahat na video ay naging simbolo ng kanyang pagkukulang sa finesse. Sa politika, hindi sapat ang tapang. Kailangan mo rin ng diskarte. At dito si Salvador ay parang action star na nagdala ng baril sa isang chess game. Kung si Philip Salvador ay action star, si Rodante Marcoleta naman ay parang abogado sa courtroom drama. At si Jimmy Bondoc ay ang crooner na biglang naging politiko. Pero bakit nga ba naungusan si Salvador, Nina Marcoleta at Bondoc sa eleksyon? Una, si Rodante Marcoleta ang sagip party list congressman na ito ay isang veterano sa politika. Kilala siya sa kanyang legal eagle persona, matapang na debates, lalo na noong ABS-CBN franchise issue. Sa eleksyon, malakas ang suporta kay Marcoleta sa Mindanao, lalo na sa Davao del Sur, Misamis Oriental at South Cotabato. Siya rin ay nakinabang sa endorsement mula sa mga religious groups tulad ng Iglesia ni Cristo at Jesus is Lord Church. Si Marcoleta mga kaibigan ay parang abogado na lagi may ace sa bulsa. Habang si Salvador ay umaasa sa star power, si Marcoleta ay naglalaro ng smart power. Pangalawa, si Jimmy Bondoc. Oo, ang dating crooner ng Let Me Be The One. Sino ang mag-aakalang lalaking kumanta ng love songs ay makakaungos kay Mr. Epektibo. Si Bondoc, bagamat baguhan din sa politika, ay may appeal sa mas batang botante, lalo na sa mga sumusuporta sa anti-corruption stance ng PDP laban. Ang kanyang campaign jingle para sa Duterte 9 ay naging viral din, pero sa magandang paraan, hindi tulad ng mamatay kayong lahat. Ang sikreto si Bondoc ay may connect sa masa, parang kanta niya, naalala pa rin ng mga tita sa karaoke. Si Salvador man, bagamat sikat, ay parang na-stuck sa kanyang action star image na hindi naman kailangan sa Senado. Kung may isang senador na parang action star din, iyon ay si Robin Padilla. Noong 2022, siya ang nanguna sa senatorial race. Kaya naman malaking bagay ang kanyang endorsement kay Salvador. Sa isang rally, sinabi ni Padilla na si Salvador ang magpapatuloy ng laban para sa mga prinsipyo ng PDP laban, pero nakatulong nga ba ito? Mga kaibigan, parang pelikula ito ng magandang trailer pero flop sa box office. Si Padilla, bagamat sikat, ay may sariling kontrobersiya mula sa kanyang mga pahayag hanggang sa kanyang political stances. Ang kanyang endorsement ay nakatulong sa visibility ni Salvador, pero hindi ito naging sapat para ma-convert ang star power na boto. Bakit? Dahil sa 2025, ang mga botante ay mas critical na. Hindi sapat ang pagiging kaibigan ni Padilla o pagiging action star. Ang mga botante ay naghihintay ng mas malinaw na plataforma at dito si Salvador ay kulang sa script. Sabi niya, epektibong serbisyo. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Walang konkretong plano, walang detalyadong solusyon. Kung ako ang direktor ng kampanya ni Salvador, sasabihin ko, Kuya Epe, magbibigay ka ng plano, hindi sapat ang action scenes.
Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang mas malalim na dahilan kung bakit natalo si Philip Salvador. Hindi lang ito tungkol sa mamatay kayong lahat o sa PDP laban. Ang totoo, ang eleksyon 2025 ay isang turning point sa politika ng Pilipinas. Excuse me po. Una, ang mga botante ay nagbago na. Noong 2022, si Robin Padilla nanguna dahil sa kanyang star power at connection kay Duterte. Pero noong 2025, ang mga botante ay may naghihintay ng substance, mga kandidatong may malinaw na track record at solusyon. Si Marcoleta halimbawa ay may legal expertise at regional support. Si Bondoc ay may appeal sa masa at malinaw na anti-corruption stance. Si Salvador, parang pelikula na puro action pero walang kwento. Pangalawa, ang timing. Ang 2025 election ay nahati sa dalawang kampo. Ang alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos at ang PDP laban ni Duterte. Ang PDP laban ay nahihirapan dahil sa mga isyong kinaharap ni Duterte, kabilang ang ICC case at ang impeachment threat kay VP Sara. Si Salvador, na nakatali sa imahe ng PDP laban, ay nadamay sa negatibong sentimiento. Pangatlo, ang star power mismo. Noong 2025, napatunayan na hindi na sapat ang pagiging sikat. Si Salvador ay kilala bilang action star, pero hindi siya kilala bilang politiko. Samantalang sina Marcoleta at Bondoc ay nagbigay ng mas malinaw na imahe bilang mga kandidatong may layunin. Parang sinabi ng mga botante kay Salvador, Kuya Ipe, magandang action mo sa pelikula, pero sa Senado, kailangan namin ng solusyon. At yun mga kaibigan, ang kwento kung bakit natalo si Philip Salvador sa eleksyon ng 2025. Mula sa mamatay kayong lahat video hanggang sa mga hamon ng PDP laban. Mula sa kanyang star power hanggang sa kakulangan ng plataforma. Lahat yan ay nagsama-sama para gawing flop ang kanyang senatorial bid. Pero higit sa lahat, ito ay kwento ng pagbabago ng politika ng Pilipinas kung saan ang mga botante ay mas matalino, mas critical at mas demanding. Kaya't mga kaibigan, ano ang iyong salubingin? Natuto ba si Salvador sa kanyang pagkatalo? O baka naman babalik siya sa 2028 na mas may magandang script? I-comment ang inyong opinion sa baba. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button, i-like ang video at i-share sa inyong mga kaibigan. At kung naging inspirasyon sa inyo ang pagsusuri natin, ngayon, magpadala ng super thanks para suportahan ang puso ng katotohanan. Hanggang sa susunod mga kaibigan, ang katotohanan ay laging nasa puso natin. Magkita-kita tayo ulit. Magandang gabi. Bayan.